Sara Dutae. Si Sara Dutae ang bayan ay pinapahiya yung tatay niya. Pinapahiya ni Sara Dutae yung tatay niya, pinapahiya niya. Dahil itong si Sara Dutae ang bayan, ini-interview ito di ko alam sino ito. Is-Iminay. Ini-interview ng Is-Iminay host itong si Sara Duterte. At ngayon tangbay, maraming sinasabi si Sara Duterte. Pakinggan nyo tangbay kung anong sinasabi ni Sara Duterte. Kasi ang pagkaalam ko tangbayan, si Sara Duterte, sa kanyang sinasabi, parang pinapahiya yung tatay niya. Parang pinapahiya yung tatay niya. Pakinggan nyo tangbay, no? So, ang tanong nila is, bakit kailangan pa kaming maniwala sa'yo? Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato magkapangulo ng Pilipinas. Ang pinanghahawakan ko, yung mga nagawa ko sa Davao City. Noong ako ay mayor ng Davao City, sinabi ko sa sarili ko na dapat sa pag-alis ko dito sa posisyon ko bilang mayor, mas maganda yung Davao City kesa paano siya iniwan noong sinundan ko na mayor. Ganun yung mindset ko noon. Dapat pag-alis ko, mas kumanda yung Davao. Narinig ito ba yan? So, ang tanong nila is, Sino ba yung mayor ng Davao? Yung pinalitan niya, di ba tatay niya? Nakita nitong bayan? Kung ano-ano na sinasabi ni Sara, no? Kung ano-ano na naman sinasabi ni Sara. Kailangan daw bago sa umalis ng Davao, pag kami sa Davao, kailangan daw gumanda ang Davao. Pakinggan nyo Leo. so, ang tanong nila is, bakit kailangan pa kaming maniwala sa'yo? Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato magkapangulo ng Pilipinas. Ang pinanghahawakan ko, yung mga nagawa ko sa Davao City. Noong ako ay mayor ng Davao City, sinabi ko sa sarili ko na dapat sa pag-alis ko dito sa posisyon ko bilang mayor, mas maganda yung Davao City. Kailangan pa kaming maniwala sa'yo? Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato magkapangulo ng Pilipinas. Ang pinanghahawakan ko, yung mga nagawa ko sa Davao City. Noong ako ay mayor ng Davao City, sinabi ko sa sarili ko na dapat sa pag-alis ko dito sa posisyon ko bilang mayor, mas maganda yung Davao City kesa paano siya iniwan noong sinundan ko na mayor. Ganun yung mindset ko noon. Dapat pag-alis ko, mas kumanda yung Davao. Diba? Bago na sa umalis sa Davao, dapat na maganda na yung Davao. So, Yan ang paliwanag ni nila Sara to. is, bakit kailangan pa kaming maniwala sa'yo? Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato magkapangulo ng Pilipinas. Ang pinanghahawakan ko, yung mga nagawa ko sa Davao City. Noong ako ay mayor ng Davao City, sinabi ko sa sarili ko na dapat sa pag-alis ko dito sa posisyon ko bilang mayor, mas maganda yung Davao City kesa paano siya iniwan noong sinundan ko na mayor. Ganun yung mindset ko noon. Dapat pag-alis ko, mas kumanda yung Davao. Kita nyo? Nakita itong bayan? Narinig itong bayan, no? Hindi mo na alam kung ano mga pinagsasabi niya, no? Hindi mo na alam kung ano mga pinagsasabi ni Sara Duterte, no? Paraning na. Tarantang-tarantang na si Sara Duterte. Kaya, yung pag tinatanong mo siya, iba na yung mga sagot-sagot niya. Iba-iba na yung mga sinasagot niya. Iba-iba na yung mga lumalabas sa bungangan niya. Ganun talaga eh. Ganun talaga Sara, no? Mahirap talaga Sara, no? Yan, Sara Duterte. Biro mo, abogada ka, ganyan ka pag iba-iba yung mga sinasagot mo. Alam mo, Sara Duterte, hindi ko naintindihan yung mga sinasabi mo.
Hindi ko talaga maintindihan. Sagot na tanga. Yan. Ikaw ang tanga. Yan ang tanga. Yan.